Ako si Maria at ito ang aking kwento. Magkasama na si Carmela at Adam. Tahimik lang silang dalawa habang nasa biyahe. Ang daming gumugulo sa isip ni Carmela. Gusto niyang makausap ang asawa niya pero masyadong okupadong isip niya. Iniisip niya kung ano bang nangyari sa anak niya para papuntahin siya ngayon sa Pico. Muli siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Hinawakan naman ni Adam ang kamay ng asawa niya para pakalmahin ito kahit na ilang araw na silang hindi masyadong nag-uusap. Iniintindi yun ni Adam dahil alam niya namang nasasaktan lang ang asawa niya. Nilingon ni Carmela ang asawa niya sa kanya ito tipid ng nginitian. Isang matamis na ngiti naman ang sinagot ni Adam. Nakaramdam ng konsensya si Carmela. Paano niya nagawang baliwalain ang asawa niya gayong nasasaktan at nahihirapan din naman ito? I'm sorry, Anya. Yun lang ang nasabi niya dahil hindi niya alam kung paano siya hihingi ng sorry sa asawa niya. Mabuti na lamang at mahaba ang pasensya ni Adam sa kanya. Paano na lang kung ibang tao ang napangasawa niya? Paano kung mahilig tong manakit? You don't have to say sorry, love. Naintindihan kong nararamdaman mo. I love you. Kinagat ni Carmela ang pang-ibaba niyang labi sa kanyang iniwas ang paningin niya. Nagiging magaan ang lahat sa kanya dahil suportado sa kanya ang lahat ng mga taong sa paligid niya. Makalipas ang isang oras ay nakarating na sila sa ospital. Dumiretso na sila kaagad sa Pico para makausap ang nurse. Nag-doorbell na muna sila. Halos ilang minuto pang lumipas bago sila pinagbuksan ng pintuan. Good morning ma'am, sir. Pasok po kayo. Kakausapin po kayo ni Doc Joshua. Hintayin na lang po natin siya. Sad ng nurse. Nagsuot naman na ng hospital gown ng mag-asawa saka sila pumasok. Tinignan na rin muna nilang anak nilang mahimbing na natutulog. Natutuwang makita na naman ni Carmela ang bunso niya kahit na araw-araw niya naman itong binibisita. Good morning, love. How are you? Huwag mong tatakutin si mommy at daddy ha. Dapat good news ang maririnig ni mommy at daddy ngayon kapag kinausap na kami ng doktor mo. Okay? Malambing na sad ni Carmela. Nasa magkabilang gilid silang mag-asawa. Hinawakan ni Adam ang maliit na kamay ng anak niya sa kanya ito hinalikan. I love you, mahal. Usal ni Adam. Hi, mommy and daddy. Masiglang bati sa kanila na kararating na doktor. Tipid lang namang ngumiti si Carmela at Adam. Good morning, Doc. Pinatawag niyo raw po kami. May problema po ba? Nag-aalalang tanong ni Carmela. Wala naman, mommy. Pinapunta ko kayo dito para ipaliwanag sa inyo ang gagawing procedure kay baby. Mag-emergency procedure na tayo kay baby dahil nagsasara na yung PDA niya. Kaya bumabagsak na rin ng oxygen sat ni baby. Hanggat stable si baby ngayon, gagawin na natin ang procedure sa kanya. Sad kaagad ni Doc Joshua. Ilang kilo na po bang baby ko? Hindi po ba 3 kilos ang kailangan niya? Tumango naman si Doc Joshua. Yes, mommy. Ang last kilo ni baby ay 2.9 pero hindi na natin hihintayin na mag 3 kilo siya. Emergency procedure ang gagawin natin sa kanya. Stable kasi si baby kung hintay naman natin na mag 3 kilo pa siya, baka mag-close ng PDA niya. Kung papayag kayong mommy, ibibigay ko sa inyo mamaya yung consent na kailangan yung pirmahan. Nagkatingin na naman si Carmela at Adam. Hindi alam ni Carmela kung kaya niya bang magdesisyon dahil masyadong magulo ang isip niya. Kung sa tingin niyo ito ang makakabuti sa anak namin, sige Doc, gawin natin ang procedure niya. Kailan po ba? Si Adam ang sumagot. Ngayong araw po sir, ibababa po namin si baby mamayang 12 p.m. Ang gusto niyo po ilipat si baby sa ibang bansa para sa surgery niya, right? Kapag naging successful po ang procedure ni baby mamaya at naging stable ng oxygen sat niya, pwede niyo na po siyang ilipat sa ibang bansa. Napatango-tango na lang ang mag-asawa. Ang gagawin po naming procedure kay baby ay stenting at balloon. Bale 2 procedure po. Lalagyan natin ng kalso yung PDA ni baby para hindi mag-close. Tapos gagawa po kami ng magiging daluyan ng dugo niya. Mommy, Daddy, itong gagawin naming procedure kay baby hindi 100% na magiging successful. Ang rate po ng procedure ay 50-50. Posible pong kayanin ni baby, posible ring hindi siya makakalabas ng buhay. Gagawin naman po namin ang makakaya namin para maging successful.
ang procedure nyo but I can't guarantee you na 100% na magiging successful. Ipaprangka ko na kayo, dalawa lang naman ang mangyayari kay baby habang ginagawang procedure sa kanya. Yun nga, pwede siyang lumabas ng buhay or lumabas ng patay. Prangkang saad ni Doc Joshua. Naikuyom ni Carmel ang kamao niya, nangangatog ang mga tuhod niya dahil sa takot. Paano kung malamig na bangkay nilang mahawakan ng anak nila? Just do your best. Gawin yung lahat ng makakaya nyo para makalabas ng buhay ang anak namin. May diing saad ni Ida. We will, sir. Pero sinasabi ko lang naman yung mga posibleng mangyari kay baby. 1 oras ang procedure niya. Kapag naibaba na si baby, pwede kayong maghintay sa waiting area. Kapag natapos ang procedure, ako rin ang kakausap sa inyo. Wala nang ibang maisagot si Carmela kung hindi puro tango. Nababalangkong isip niya. Iniisip niya kagad yung worst na mangyayari sa anak nila. Tiningnan ni Carmela ang anak niya, saka niya hinawakan ito sa kamay. Lumabas ka ng buhay para kay mommy anak ha, please. Husal niya sa isip niya. May mga tanong pa po ba kayo? Tanong ni Doc Joshua. Tiningnan ni Adam ang asawa niya pero tila ba wala nitong gustong sabihin. Napatango naman si Doc Joshua. Malinaw naman po yung magiging procedure ni baby. Muling tanong ni Doc na tangulang sinasagot na mag-asawa. Magre-ready lang din po kami ng blood para kay baby. So bibigyan din po kayo ng consent kung sakali makailanganin ni baby ng blood transfusion. Posible kasing mangyari rin sa kanyang blood loss habang ginagawang procedure. Ang procedure na gagawin kay baby sa singit po yun idadaan. Kung wala naman po kayong tanong at naipaliwanag ko na po ng maayos ang procedure ni baby, pwede naman kayo maghintay sa waiting area hanggang sa ilabas po namin si baby mamayang 12 p.m. Huwag niyo pong kalimutan na pirmahan ng mga consent, nakangiting saad ni Doc Joshua. Malumani itong magsalita kaya kahit papaano ay napapanatag si Carmela. Hindi niya alam kung ito na nga bang huling pagkakataon na makikita niyang anak niya. Kung ito na bang huli na mahahawakan niyang kamay nitong mainit pa. Mabilis na pinunasan ni Carmela ang mga luha niya. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya sinabi ni Doc Joshua. Posibleng hindi na makalabas ng buhay ang anak nila. Hinawakan ni Adam ang kamay ng asawa niya. He'll make it. Makakalabas ng buhay ang anak natin. Malakas si Calix. Alam niya naghihintay tayo sa kanya sa waiting area. Pagpapakalma ni Adam pero hindi pa rin napigilan ni Carmela na hindi maiyak. Marami na siyang nakita sa social media na kahit procedure lang ang gagawin ay hindi nagiging successful. Kung hindi mapuputol ang wire na gagamitin, posible naman itong bumaliktad. Paano kung habang ginagawa ang procedure ay magkakaroon ng hindi inasahang pangyayari na mauuwi sa emergency open heart? Paano yun kakayanin ng anak niya? Napayuko si Carmela sa kanya hinalikan sa noo ang anak niya. Parang gusto niya na lang matapos ang araw na ito. Gagalingan mo anak ha, lalabas ka ng buhay okay? Maghihintay lang kami ni daddy mo sa labas. Dapat kapag natapos ng procedure at lumabas na ang doktor mo, dapat magandang balitang maririnig namin. Naintindihan mo ba? Mihinang sad ni Carmela. Bahagya namang gumalaw ang anak nila pero mahimbing pa rin itong natutulog. Ma'am, sir, eto po yung mga consent para kay baby. Para po sa BAS yung isa. Sa stenting naman po yung isa tapos sa blood transfusion po. Papirmahan na lang po bago kayo lumabas. Saad ng nurse. Kinuha naman ni Carmela ang mga consent sa kabinasang mga yon. Nang matapos niyang basahin ay sa kanya pinirmahan. Siya na ang pumirma ng lahat ng consent. Nang maibigay na nila ang consent ay saka sila lumabas. 11:00 pa lang ng umaga at 1 oras pa ang hihintay nila bago ibaba ang anak nila. May chapel sa baba. Tara muna humingi ng gabay para sa anak natin. Saad ni Adam. Sumama naman kagad si Carmela. Bumaba na muna silang dalawa at nagtungo ng chapel. Lumuhod silang dalawa. Taimtim na nananalangin para gabayan ang anak nila. Magawa nitong makalabas ng buhay pagkatapos ng procedure niya. Pareho silang nababalot ng takot at kaba pero wala silang magawa dahil ito na ang araw na kinatatakutan nila para sa anak nila. Alam nilang mas nakakatakot kapag naoperahan ang anak nila pero hindi rin nila maipaliwanag ang takot na naramdaman nila ngayon. Taimtim na nananalangin ang mag-asawa habang nakaluhod. Parehong tumutulong mga luha. Lord God, Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pinapaubaya ko na ang lahat sa iyo.
Alam kong masakit, mahirap tanggapin pero kung ano man ang will nyo, kayo na ang bahala. Bigyan nyo na rin kaming mag-asawa ng lakas para malampasan namin ang lahat. Kayanin namin ang lahat, Lord God, at matanggap ang plano nyo sa amin. Malaki ang kasalanan namin sa iyo. Hindi ko alam kung gusto kong isuko sa inyong anak ko pero kung ipapaubaya nyo sa amin, kung ipapahiram mo pa siya sa amin ng mahabang panahon, nangangako po akong babawi kami. Babawi kaming pamilya sa iyo. Hayaan mo magbalik loob kami at paglingkuran ka kapag naging maayos ng lahat. Naway manaigang pagmamahal mo sa amin kaysa ang galit. Masakit po ang palo mo at ngayong nararanasan na namin yon. Babawi po kami sa iyo. Kung ano man ang magiging kalabasan ng mangyayari ngayong araw, gabayan mo po kami. Kung magalit man kami sa iyo, Ama, sana maintindihan mo sapagkat tao lang kami. Maliit ang pasensya, mabilis magalit, nasasaktan at nagluluksa. Pagmamahal mo nawa ang manaig para sa amin at hindi galit. Makalabas nawa ng buhay ang anak namin. Taimtim na panalangin ni Carmela. Sunod-sunod ang pagbagsak ng mga luha niya, tumihikbi siya habang nananalangin siya. Nang matapos siya, tila ba nagkaroon ng gaan ang pakiramdam niya. Humugot siya ng malalim na buntong hininga saka siya tipid ng ngumiti. Nang mailabas niya ang lahat, ay nakaramdam siya ng gaan sa loob niya. Tiningnan niya ang asawa niyang taimtim pa ring nananalangin. Maging si Ada maiyak ng iyak. Tahimik na iyak. Ngayon niya lang nakita ang asawa niya na nanalangin ng ganito kataimtim. 2 taon na silang nagsasama pero kahit isang beses hindi siya inaya ni Adam na pumunta sa simbahan. Pakiramdam ni Carmela ay sinisingil na sila dahil hindi sila marunong makaalala. Tanggap ko na nangyari sa amin ito. Tanggap ko na ang sakit ng anak ko. Tanggap ko ng limitado na lang ang kaya niyang gawin, lalo na sa mga physical activities. Buhayin mo lang ang anak namin. Ipahiram mo pa siya sa amin ng mahabang panahon. Usal pa ni Carmela. Nang matapos si Adam ay pinunasan niyang mga luha niya sa kanya tinignan ng asawa niya. Tipid nilang initian ang isa't isa. Hindi na nila pinag-usapan ang tungkol sa anak nila. Gusto mo bang kumain na muna habang naghihintay tayo ng maibaba si Calix? Tanong ni Adam. Umiling naman si Carmela. Wala akong gana kumain. 1 oras lang naman ang procedure niya. Mamaya na tayo kumain. Sagot ni Carmela. Tumango na lang si Adam. Makalipas ang 1 oras ay bumalik na sila sa Pico. Naghintay silang dalawa sa labas ng pintuan kung saan ilalabas ang anak nila. Rinig nilang ingay ng mga nurse sa loob ng ICU. Alam nilang nare-ready na nilang ilabas si Calix. Makalipas ang ilang minuto ay bumukas na ang pintuan. Ibang doktor naman ang nag-escort sa anak nila. Hindi nila kasama si Doc Joshua na siyang kumausap sa kanila kanina. Tahimik lang sila nang makasakay sila sa elevator. Nakatitig si Carmela sa anak niya, tulog pa rin ito at nang biglang ngumiti ang anak niya, ay napangiti si Carmela. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Kanina lamang ay takot na takot siya pero nang matapos silang manalangin kanina, para bang ang gaan-gaan ng pakiramdam niya. Tila ba lahat ng worries niya ay nawala na parang isang hangin. Ma'am, hanggang dito na lang po kayo. Siya ng doktor kaya napahinto na sa paglalakad si Carmela at Adam. May nagbukas na ng pintuan, wala silang nagawa kundi sundan na lang ng tingin ng anak nila hanggang sa magsarado ang pintuan. May mga sofa sa waiting area kaya naupo na muna sila. Nakakaramdam ng antok si Carmela pero ayaw niyang matulog. Gusto niyang hintayin ang paglabas ng anak nila. Tahimik lang silang dalawa habang naghihintay. Lumipas ang oras, pinagsalikop ni Carmela ang mga kamay niya. Bumabalot na naman sa pagkatao niya ang takot at kaba dahil 1 oras na ang lumipas, hindi pa rin lumalabas si Doc Joshua. Tumayo na si Carmela saka siya naglakad-lakad para mabawasan ang pag-iisip niya. Nakatingin lang naman sa kanya si Adam. Love, maupo ka muna. Mapapagod ka lang at baka lalabas na rin si Doc Joshua para balitaan tayo. Saad ni Adam. Napabuntong hininga lang naman si Carmela saka siya naupo. Gusto mo bang matulog? Sumandal ka muna sa akin. Gisingin na lang kita mamaya. Anas pa ni Adam. Inihiling ni Carmela ang ulo niya sa balikat ng asawa niya saka niya ipinikit ang mga mata niya. Pero hindi siya makatulog. 2 oras nang lumipas kaya mas lalong kinakabahan si Carmela. Ano na bang nangyayari sa loob? Okay pa bang anak nila? Lumipas ang 3 oras, umupo nang maayos si Carmela. Hindi na siya mapakali. Tumingin siya sa pintuan kung saan ipinasok ang anak niya pero wala pa ring lumalabas dito.
May mga labas-pasok ng mga pasyente, doktor at mga nurse pero ang anak niya wala pa rin. Tumingin sa kaliwa si Carmela. May doktor na kumaway sa kanila. Hindi niya naman to makilala dahil may mask ang buong mukha niya. Tanging mga mata lang ang nakikita niya. Pansin niyang siyang tinatawag kaya kinalabit niyang asawa niya sa kanya. Nilapitan ng doktor. Inalis naman ni Doc Joshua ang mask niya at diretsong tinignan sa mga mata si Carmela. Napalunok si Carmela. Ito nang hinihintay nila. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Excited siyang malaman kung kumusta ang anak niya, pero natatakot din siyang sabihin ng balitang hindi niya magugustuhan. Matamis nang umiti si Doc Joshua sa mag-asawa. Successful naman ang procedure ni baby. Natagalan kami kasi nahirapan kaming hanapan siya ng ugat sa singit niya, kaya sa kilikili na ni baby namin dinaan ang procedure niya. Maya-maya ilalabas na rin si baby. Masayang balita sa kanila ni Doc Joshua. Napangiti naman si Carmela dahil sa saya. Thank you po, Doc, aniya. Maraming salamat, Doc. Sad naman ni Idam. Tumango at ngumiti lang naman si Doc Joshua. Mommy, Daddy, hindi ibig sabihin na successful ang procedure ni baby. Ay okay na ang lahat. Mahirap din ang recovery stage at posibleng may mangyari kay baby habang nagre-recover siya. Pray lang po talaga ang magiging sandata natin sa mga panahon na hindi pa magaling si baby. Ibabalik muna namin si baby sa PICU at kapag naging stable ng lahat, saka namin siya ililipat sa ward. Ang recovery ni baby is not 100% sure na magiging okay ang lahat. May question pa po ba? Malumanin na saad ni Doc Joshua. Wala naman na, Doc. Maraming salamat. Masigla na ring sagot ni Carmela. Tumango naman si Doc Joshua. Hintayin niyo na lang po si baby. Ilalabas na rin po siya maya-maya. Aniya pa saka ito muling bumalik kung saan siya lumabas kanina. Nakahinga naman ng maluwag ang mag-asawa. Nang magsalubong ang mga mata nila ay napangiti sila sa isa't isa. I told you, he'll make it, saad ni Idam. Napakalakas na anak natin. He's really a fighter. Natutuwang sad ni Carmela. Kapag nailabas na nilang anak nila sa ospital, idadala nila ito kaagad sa Germany para mapacheck at maplano na rin ang magiging operasyon ng anak nila. Hindi na sila naupo, naghintay na lang sila sa tabi ng pintuan. Halos 10 minuto pang lumipas bago inilabas ang anak nila. Ang mga doktor na nag-escort sa anak nila kanina pababa ay sila rin ang nag-escort para ibalik ulit sa PICU ang baby nila. Ang strong-strong ng baby kahit hindi natagalan at nahirapan sila, Doc. Natutuwang saad ni Doc Kat na maghahatid din kay Calix. Tanging ngiti lang naman ang naisagot ni Carmela. Binuklat ni Doc Kat ang kumot ng anak nila. Bakit wala itong diaper? Hindi niyo man lang ba sinuotan ng diaper? Ano ba naman kayo? Natatawang wika ni Doc Kat dahil nakahubo lang si Calix. Wala pa rin itong malay at banayad na rin ang paghinga niya. You're so strong, anak. Thank you for making it out alive. Usal ni Carmela sa isip niya. Inihatid lang din nila ang anak nila sa PICU at nang maibalik na ito, ay bumaba na rin sila dahil hindi naman na sila makakapasok. 12 p.m. ibinaba ang anak nila. 4:00 na rin hapon pero kahit na hindi sila nakakakain ng tanghalian, hindi sila nakakaramdam ng gutom. Naghanap na silang dalawa ng restaurant kung saan sila pwedeng kumain. Magaan na ang pakiramdam nila dahil alam nilang nalampasan ng anak nila ang procedure niya kahit na inabot to ng halos 3 oras. Are you okay now? Do you feel better? Tanong ni Idam habang nagdi-drive. Ngumiti naman si Carmela saka siya tumango. Feel better. Ganito pala yung pakiramdam na sinuko mong lahat sa Diyos, no? Grabe yung takot ko kanina. Lalo na sa sinabi ni Doc Joshua na posibleng hindi makakalabas ng buhay ang anak natin. Habang naghihintay tayo sa paglabas ni Calix kanina, natatakot ako. Ang dami-daming tumatakbo sa isip ko. Ano kayang balitang sasabihin sa atin? Naisip ko pa, paano kung sa morgue siya idiretso? Sobrang gulo ng isip ko kanina pero nananalig at naniniwala akong ibibigay siya sa atin ni God. Sagot ni Carmela. Ramdam ni Idam na magaan ang pakiramdam ni Carmela ngayon and he's happy. Kung masaya ang asawa niya, masaya rin siya. Ang pamilya niya lang ang source of happiness niya. Nang makahanap sila ng restaurant ay bumaba na sila. Nag-order na si Idam habang sa malayo nakatingin si Carmela. Umaasa siyang sana'y malampasan ng anak niyang recovery stage nito at makauwi na sila. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan niya. Sa maliit na katawan ng anak niya,
Sa murang edad nito ay napakarami niya ng pinagdadaanan. Alam ni Carmela na nasasaktan ng anak niya pero walang magawa ito kundi ang umiyak ng umiyak. Hindi niya naman makausap ang anak niya. Hindi niya naman malalaman kung masasaktan ba ito dahil tanging iyak lang naman ang kayang gawin ng anak niya. Nang dumating ang order nila ay kumain na si Carmela, nakataon lang ang paningin niya sa pagkain niya. Excited na siyang makita ulit ang anak niya. Pagkatapos nilang kumain ay babalik na ulit sila sa hospital para bisitahin ang anak nila dahil malapit na ulit ang visiting hours. Siya nga pala, ano na pag-usapan ni chairman at ng doktor na nakuha niya sa Germany? Tanong ni Carmela. Ngayon na lang ulit nagtanong si Carmela tungkol dito. Madalas ay ayaw niyang pag-usapan ng kondisyon ng anak niya dahil ayaw niyang oras-oras na maalalang posibleng mangyari sa anak nila. Ang sabi ay kapag ililipat na natin si Calix sa ospital, pupunta lang sila dito para sunduin siya para sa ganun ay may kasamang doktor si Calix habang nasa biyahe. Sa ngayon hindi nila pasyente si Calix, kaya ipapaubaya na muna nila sa mga doctors dito. Napatangmo-tango naman si Carmela, hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Excited na siyang maoperahan ng anak nila pero natatakot din dahil paano kung ito na ang huling araw na makakasama nila ito. Gusto niya na maging happy heart ang anak nila. Gusto niya nang dumating ang araw na hindi na siya mag-aalala at hindi nahihingalin ang anak niya kahit na wala naman itong ginagawa. Nang matapos silang kumain ay bumalik na rin sila kaagad sa ospital. Nauna nang pumasok si Carmela dahil excited siyang makitang anak niya. Nang makapasok siya ay mahimbing pa rin ang tulog ni Calix. "Nurse, hindi pa ba siya nagigising simula nang ibalik siya dito?" Tanong ni Carmela. "Nagising naman na rin po ma'am pero dahil may epekto pa siya ng anesthesia, makakatulog pa rin siya kapag nagigising siya," sagot ng nurse. Napatango na lang si Carmela sa kanya ibinalik ang atensyon niya sa anak niya. Hinawakan niyang kamay nito at hinalikan. "You're so strong anak. Thank you for staying with us. I am so proud of you dahil kinakaya mong lahat. I love you so much, my Calix." Nakangiting saad ni Carmela. Ibang-iba yung pakiramdam niya ngayon, lalo na at tapos ng procedure ng anak niya. Kailangan na lang hintayin na maging stable ang lahat.